my title today in support to our team for this month of December, Fall on Your Knees. Ang title ko po ngayon is The Good News of a Great Joy. The Good News of a Great Joy. The whole passage po ay binasa ni Ate Rochelle kanina in Luke chapter 2 verse 1 to 20. Today, at this moment, I will read to you a single verse from that chapter, Luke chapter 2 in verse 10. Isang verse lang po. Sabi po dito, but the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Sa Tagalogin natin, sabi po doon, huwag kayong matakot, sabi ng anghel ng Panginoon. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo, magdudulot ng kagalakan sa lahat ng tao. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po ngayong umagang ito sa aming pong pag-aaral na yung mga salita. Dalangin po namin that as we reflect in your word today, ito po ay magdulot sa amin ng iba yung kagalakan. At ang kagalakang ito ay hindi magdidepende sa mga material na bagay, kundi magdidepende ito, Panginoon, doon sa kagalakang nagmumula sa iyo sa pagkakaalam ng katotohanan na ang aming Mesyas, ang aming tagapagligtas at manunubo sa Panginoong Hesukristo ay ipinanganak na at siya ay dumating na sa unang pagkakataon ng kanyang kapanganakan. At yun yung aming pinagdiriwang ngayon. Hayaan mo po, Panginoon, na ang panahong ito, O Diyos, ay maging panahon ng aming pagninilay-nilay, pagbubulay-bulay sa kabutihan na iyo pong ginawa sa amin. Ang inyo pong paglingap at ang inyo pong pagpapahayag na yung dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. First of all, gusto ko po magpasalamat sa inyo for the prayer and support sa ating po nakaraang mission trip to Romblon. So, nakapag-encourage po tayo sa mga kapatiran doon and na-support natin yung kanila pong they are envisioning to plant another church sa province po ng Romblon. Ang Romblon po ay isang probinsya na binubuo ng maraming mga munisipalidad at mga kapuluan. Actually, ang Romblon province ay binubuo po ng 4 na mga isla. At doon po kami pumunta sa mainland, sa Tablas Island. And hindi lamang po kami nakapagdala ng encouragement, and at the same time, the team ay nakapagdala rin kami rin ay na-encourage doon po sa init ng pananampalataya at pagsamba ng mga kapatiran natin doon sa lugar na yon. I was so amazed doon po sa service last Sunday dahil ang nagkakaisa yung buong kapulungan ng mga kapatiran doon together with the local mga government official doon po sa local government from the municipality down to the barangay level. Yung pong mga barangay captain doon at mga sanggunian ay nandun. At ang iba sa kanila ay mga miyembro ng simbahan natin doon sa lugar, including the mayor and vice mayor of the municipality ay nandun din during the celebration last Sunday. And they are members of our church there. So, salamat po sa panalangin. At nung pauwi na kami dito, kasama din namin yung mayor at saka yung vice mayor. Nagtagpo kami sa barko. Oy, nandito po pala kayo. So, actually, bago kami umalis doon sa Tablas, ay discounted na yung pamasahe namin pabalik. No? Yung mga senior citizen at saka kami, and merong ilan na mga nilibre because the mayor of the municipality of Alcantara is one of the stockholder or owner ng Montenegro Lines, yung malaking shipping lines na bumabiyahe po doon sa Romblon, Mindoro, at sa iba't ibang kapuluan ng Pilipinas. So, it is a blessing, a huge blessing, napakalaking pagpapala sa atin po. And sana sa pagbalik natin doon makasama yung iba sa inyo. Pag alis namin sa Tablas Island,
okay pa siya. Pagdating namin sa gitna nung hating gabi, lumakas yung alon. Nagising ako dahil naka-room kami sa barko. Nagising ako, sabi ko parang walang hangin. Tapos parang ihilong-hilo na ako, pero ang lamig ng paligid. Yung pala nahihilo na ako dahil sa alon kasi tumatagi-tagilid na yung barko ko ganyan. So sabi ko, hindi ko talaga kaya siya pag gano'n yung na yung kalakas yung alon. So, but praise God na we survived at nakapag-encourage po tayo ng mga kapatiran doon. Panalangin po natin, hindi lang po yun, lahat ng ating pumagagawain sa buong Pilipinas ay patuloy na maging mabunga upang maabot po natin, maabot ng salita, ng mabuting balita ng Panginoon ang mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Especially nowadays na kailangan po ng pag-asa ng sambayanang Pilipino. No? Kasi marami pong tinakasalan ng pag-asa kasi maraming mga kababayan natin ang umaasa sa mga pangako na sitwasyon natin na naghahanap ng liwanag. Because during that time, the first Christmas, the birth of our Savior, the chosen nation of God was nasa ilalim po sila ng pamamahala ng imperyo ng Roma. At dahil nasa ilalim sila ng pamamahala ng isang makapangyarihang bansa, sila po ay nasisikil, sila po ay nasusuppress. So ibig sabihin, nararamdaman nila yung kawalang kalayaan at yung walang pag-asa at nangangailangan sila, tinitingnan nila yung pangako ng Diyos na pagliligtas, yung pangako ng Diyos na paglingap sa sangkatauhan ng panahon pong yon. Kaya nga po, nung lumitaw ang anghel, binati niya yung mga tao na sumalubog sa kanyang paglitaw, partikular yung pong nasa kaparangan ng mga panahon yung mga pastol, at binati niya ng napakadakilang pagbati, huwag kayong matakot. Sa ating pong panahon ngayon, ganon din po yung mensahe na naisipan rin ng Diyos sa atin. Nasa walang katiyakang sitwasyon ng ating kapaligiran, ang mensahe po ng Diyos sa bawat isa atin, huwag tayong matakot. The message of Christmas today is do not fear. Huwag tayong matakot. No? Dahil ang Diyos, kahit tinatakasan na tayo ng pag-asa, kahit nakikita natin na para bang wala ng solusyon yung problema na ating kinakarap sa ating lipunan, sa ating kapaligiran, maging sa mga personal suliranin natin, para nakikita natin na wala ng solusyon. Pero ang sabi po doon, do not be afraid, for I will bring you the good news that will cause great joy for all the people. Yung po yung sabi ng anghel. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na maghahatid ng dakilang kagalakan sa lahat ng mga tao. So, sabihin, ang pangako ng Diyos sa atin ay palaging buhay. Na pwede natin siyang panghawakan, pwede natin siyang patuloy na yakapin, maaari pong along the way meron siyang delay, along the way meron po siya minsan mga discouragement and appointment on our part dahil nakikita niya parang antagal, parang wala na ako maaasahan. Pero patuloy po nating panghawakan sapagkat ang Diyos po ay tapat sa kanyang mga pangako. So, ang titingnan po natin ngayon, itong isang talatang ito mula sa Aklat ng Lucas, verse 10, at ito po'y binahagi ko sa tatlong bahagdan. At doon po tututok yung ating pag-aaral. Number 1 is the good news or yung mabuting balita. Number 2, second part is the great joy. And number 3, the last part is for all the people. Yan. Ano nga yung una? The good news. The second one, the great joy. And the third one, the last part is for all the people. Titingnan po natin siya ngayon at dito natin hihimay-himayin. Nalala ko po kahapon ba yon o last Thursday, I was driving sa Grab at meron po ako naging passenger from somewhere in Quezon Avenue papunta po ng City Hall, Quezon City Hall. Along the way, marami siyang kausap sa telepono, pa nakikinggan ko lang siya habang kausap niya yun sa cellphone. At yung usapan nila, ang mode ng kanilang usapan ay masaya. Talking about
yung pong mga incentives, mga bonuses na kanilang inaasahang matatanggap ngayon, productivity bonus na matatanggap nila ngayon from the local government of Quezon City. Sabihin, ang saya, uy, ang saya, meron palang ganon, oo, meron ganon, oo, meron pang ganito. So napakasaya nung usapan nila. It's a napaka-joyful mode of conversation ng kanya pong kausap. At hanggang nakarating kami sa City Hall. Pagdating ko po sa City Hall, ibang-iba yung ambience ng Quezon City Hall. No? Ibang-iba yung ambience niya kaysa sa mga dati. Dati, pagpasok mo pa lang sa gate ng City Hall along Kalayaan, meron doon traffic enforcer. No? Na pagka hindi ka masyadong alerto, medyo, ano sila, mga tiger look. Pero kahapon, or nung Thursday, nakita ko, lahat sila nakangiti. Even the guard, doon sa main entrance, nakangiti sila. And pagdating doon sa loob, yung mga tao doon lahat, makikita mo, nasa mode of festivity sila, or pagdiriwang, or kagalakan. So, makikita natin ngayon na yung sinabi ng anghel, nung unang Pasko, that the good news will bring great joy for all the people, that the good news that He is about to bring will bring great joy for all the people. Hindi ko lang alam kung ang dahilan ng kanilang pagiging galak ng panahong yon ay yung mabuting balita ng Pasko or yung mga bagay na kakibat ng pagdiriwang natin ngayon ng modernong Pasko. Sa palagay ninyo. Yung lahat sila masaya. So, makita natin na maaring ang iba sa kanila alam yung mabuting balita ng patungkol sa kahulugan ng Pasko. And naniniwala ako that most of them, ang dahilan ng kanilang kagalakan ay yung mga bagay na ikinonekta sa pagdiriwang ng Pasko. Especially mga gifts, bonuses, productivity bonus, year-end bonus, and everything na tatatanggap nila during this season. Nakakalungkot po, no? Dahil ano po ba ninyo na kung doon nakadepende yung ating kagalakan sa kapanahonang ito, nauubos po yun. Okay? Kaya normally, the people during this season of Christmas, from December or November pa lang hanggang katapusan ng December, nagagalak sila. Pero, sabi po sa isang pag-aaral, pagdating ng January, first week, okay pa. Festivity mode pa. Pagdating ng second week, third week of January, doon na po lahat. Nandiyan na yung na-realize niya, ang dami pala niyang na-swipe na credit card para makapaghanda ng Pasko. So, and they are now start to pay yung mga dues ng kanila pong inutang dahil sa pagdiriwang ng Pasko. Nawawala yung kagalakan. No? Dahil nakikita na yung responsibility, yung obligation. No? Kasi yung kagalakan ay ibinase doon sa mga bagay na iniakibat lang or iniugnay sa pagdiriwang ng tunay na Pasko. Tayo po mga Kristiyano, our celebration ngayon ay dapat nakaugnay doon sa tunay na kahulugan ng Pasko. Amen? Doon sa tunay na kahulugan ng Pasko. Na ngayon, alam ko, yung iba sa atin nakatanggap na ng regalo, no? Yung iba, nagpiprepare na ng regalo. At yung iba, sumali sa mga patimpalak or contest or paligsahan at nanalo na. Kaya sino na nanalo ng Tupperware? Sino na nanalo ng hanger? Sino na nanalo ng ham? Yeah. Sino yung nanalo ng, di ba? So, alam ko na, pero hindi po yun ang nakakagalak siya. Nagdadala siya ng kagalakan sa atin. Pero tayo po na nakakakilala sa Panginoon, tayo po na may kaugnayan sa ating Panginoon, ay dapat mas malalim ang kahulugan ng Pasko sa atin. Now, isa-isahin po natin. The good news. Yun po yung first part. The good news. Pag sinabi pong good news, ito na yung reason ng great joy for all the people. In this good news, ito po yung mabuting balita or gospel. At ang mabuting balitang ito
ay kinapapalooban ng mensahe ng pag-ibig ng Diyos at ng kaganapan ng kanyang pangako ng pagtubos sa sangkatauhan mula sa pagkakaembargo sa kasalanan. Okay? That is the good news. Na sabi dito, ulitin ko, ang good news is the gospel. Ito daw yung mabuting balita na kinapapalooban ng mensahe ng pag-ibig ng Diyos at ng kaganapan ng kanyang pangako ng pagtubos sa sangkatauhan mula sa pagkakaalipin o pagkakaembargo sa kasalanan. Nung nilikha po ng Diyos ang tao in the Garden of Eden, sabi doon, He made them perfect. Walang kapintasan. Pero may tinagubilin ang Diyos sa kanila. Kayo ang magiging tagapamahala ng lahat ng nilikha. Lahat ay pwede niyong kainin, pwede niyong enjoyin. Maliban lang doon sa puno na nasa gitna ng halamanan ng Eden. Pero dahil po, ang tao po ay may sariling pagpapasya, ang tao po ay nahulog sa kasalanan voluntarily na kung saan yung pong pinagbabawal ng Diyos na puno ay kanila pong sinuway ang atas ng Panginoon. At mula po noon, from the very beginning, in the time of creation, ang tao, ang katauhan ay nagkasala at dahil sa kasalanan yon, nahiwalay sila sa Diyos. At yung kasalanan pong yun ay nagpalipat-lipat na mana ng salit-saling lahi hanggang sa ating kapanahonan ngayon. But the good thing is, kung babasahin po natin yung Genesis chapter 3, yun po yung kasaysayan ng pagkahulog ng tao sa kasalanan. But if you look into verse 15 of that particular chapter, the redemption of falling man, yung nahulog sa kasalanan na sangkatauhan, ay binanggit in verse 15 of chapter 3 of the book of Genesis. Nagkasala sila, sinuway nila ang Panginoon, pero dahil mahal ng Diyos ang sangkatauhan na nilikha niya sang-ayon sa kanyang wangis, sinalita agad yung hula in verse 15, Genesis chapter 3. 4,000 years bago dumating si Kristo, sinabi na yung kanyang pagdating. Ang tagal po, no? Nakita ng Diyos na ang tao ay nahiwalay sa Diyos, nahiwalay sa Kanya dahil sa kasalanan. Pero hindi hinayaan ng Diyos na magkaganon ng pangwalang hanggan, na ang tao ay lahat tutungo sa kapahamakan. Kundi sinalita yung pagdating ng binhi na magmumula sa babae na siyang dudurog doon sa ulo ng serpente na siyang naging dahilan ng pagkakasala ng sangkatauhan. Nakikinig po ba kayo? Are you with me? Yeah. Are you with me? Sino yung nanonood lang ng TikTok? Kasi gusto ko pong maunawaan natin ito para maging significant sa atin ang celebration ng Christmas. You know what? 4,000 years ago, before the birth of Christ, the Christmas na pinagdiriwang natin ngayon, ipinangako na sa tao. Amen. Ang dakila ng Diyos, di po ba? Napakabuti ng Panginoon. Nung nakita ng Diyos na tao ay nagkasala at nahiwalay siya sa katuwiran ng Diyos, nahiwalay siya sa presensya ng Diyos because of that sin, He gave and proclaimed that promise that the seed of a woman will come, and that seed of a woman will bruise the head of the serpent that caused man to na magkasala at mahulog sa kasalanan laban sa Diyos. Okay? Ulitin ko po. Saan nga po siya binanggit? Anong aklat? Yung inihula yung pagdating ng Pasko? Ano nga pong aklat? Sige nga po. Yung po makasagot ay may premyo sa Christmas party natin. Ano nga pong book? Ha? Anong book?
Genesis, ano nga pong chapter? Ano nga pong verse? 15. Ayan. So, yeah, lahat po kayo may premyo sa Christmas party. Glory to God. So, tuloy po tayo. So, ang highlight po ng good news is the birth of Christ. Sabi po doon sa verse 11, the Savior has been born to you. Ang inyong magliligtas, sabi sa verse 11 of Luke chapter 2, verse 11, sabi doon, your Savior has been born unto you. Okay? Sabi niya, huwag kayong matakot. May dala akong mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng kagalakan para sa lahat ng tao. Ano yung mabuting balitang yon na magagalak ako? Sabi sa verse 11, ang inyong maliligtas ay ipinanganak na sa inyong piling. Glory to God. That is the good news. Ano yung good news? Ang inyong bonus ay hindi pala yon, ay ibinigay na or ibibigay na, hindi po yon. Ang inyong tagapagligtas ay ipinanganak na sa inyong piling. Your Savior has been born to you. Glory to God. That is the good news. Ipinanganak na ang tagapagligtas. Ipinanganak na ang tagapagligtas. So, let us now tingnan po natin yung implication of that good news for all the people. Sabi doon, that good news na dala ng anghel ay magbibigay ng kagalakan sa lahat ng tao. Makikita po natin ngayon lahat ng tao nagagalak. Di ba? Lahat ng tao nagagalak. Even those who do not believe Christ nagagalak. Sabi nga ng isang kaibigan ko na nasa isang kumpanya, ang daming iglesia dito sa company natin, di niniwala sa Pasko. Pero nang nag-announce yung boss namin na magbibigay ng Christmas bonus, tumatalon sila sa tuwa. Di ba? Di ba? So, yay! May Christmas bonus. Ay, hindi po naniniwala sa Pasko yun. Yeah. It will bring great joy for all the people. So, the whole world is celebrating Christmas. Kahit po yung mga Muslim, tuwang-tuwa kapag panahon ng Pasko kasi lumalakas yung negosyo nila. Pero yung mga Muslim po, naniniwala sila kay Kristo. Yeah. Christ is Masih, the prophet who is to come again to fulfill the redemption of mankind. Naniniwala po yung mga Muslim doon. Pero yung mga Chinese po, tuwan-tuwa rin pag may Pasko. Kasi lumalakas yung kanilang mga binibintang, mga paraphernalia na related sa pagdiriwang ng Pasko. So maraming tao sa buong mundo ang natutuwa sa pagdating ng Pasko. Glory to God. Ngunit tayo po na mga mananampalataya sa Panginoon, nagagalak po tayo. Dahil sabi ng verse 11, your Savior has been born to you. Ano yung reason ng ating kagalakan? Your Savior has been born to you. What is the reason of your rejoicing in this season? My Savior has been born to me. Ang aking tagapagligtas ay ipinanganak na sa akin. Glory to God. Para sa akin. So, pangalawa po nating titingnan is yung great joy. O na po, good news, great joy. So, great joy. Sabi doon, I will bring you a good news that will give great joy, that will bring great joy for all the people. So, dakila or malaking kagalakan para sa lahat ng mga tao. Makikita po natin ngayon that all the people are rejoicing. Even, sabi ko nga, kahit hindi naniniwala kay Kristo, nagdiriwang po ngayon. They attend and join Christmas party, Christmas celebration. They are receiving Christmas bonuses at ini-enjoy nilang kapanahonan ito. Pero ang higit sa lahat po na dapat nating tingnan ngayon na dakila at malaking kagalakan para sa atin ay ang pagdating ng Mesiyas.
na kung siya ay tinanggap natin sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, dapat tayo magalak sapagkat naganap sa atin yung layunin ng kanyang pagdating. Ano po yung layunin niya? Upang tayo ay tubusin sa pagkakahulog natin sa kasalanan. Bakit kinakailangan tubusin? Kasi kung ang tao ay mananatili sa kasalanan, ang pupuntahan po niya ay kapamahamakang walang hanggan. But thanks be to God, pinanganak ang Kristo at siya ay nagkatawang tao, inialay niya ang kanyang sarili doon sa krus upang tubusin tayo na tayo dapat dahil sa kasalanan ay pupunta sa kapahamakang walang hanggan sa impyerno. Ngayon, dahil sa pagtutubos ng Panginoong Hesukristo na kanyang ginawa, tinanggap natin sa ating sarili, pinanampalatayanan natin siya, tayo ngayon ay may katiyakan na sa buhay na walang hanggan na kanyang pinangako doon sa kanyang piling. Amen. That is the good news of Christmas. Palakpakan po natin, Panginoon. Amen. Magalak tayo kahit wala tayong regalong matanggap ngayon. Ang napakadakilang regalo na meron tayo ay ang pagdating ng Panginoong Hesukristo na tiniyak ang kaligtasan natin, ang pagtutubos sa atin na tumanggap sa Kanya, ang nananampalataya sa Kanya, na mula doon sa destinasyon natin sa kapahamakan, inilipat niya tayo sa bagong destinasyon patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pastor, ano ba yung walang hanggang kapahamakan? Okay? Yun po yung walang hanggang kapahamakan, apoy ng impyerno na pangwalang hanggan. Imagine, if we realize that eternal damnation in hell, magpapasalamat talaga tayo at magdiriwang tayo ng Pasko. Lord, salamat dahil sa pagtutubos na ginawa mo, hindi na ako pupunta doon sa apoy ng impyerno na pangwalang hanggan. Gaano ba katagal yung walang hanggan? Sino po dito yung napasunan ng kawali habang nagluluto siya? Di po ba masakit? Ha? Meron na po ba? Habang nagpuprito ka ng itlog, napasok ka ng kawali, ang sakit niya. Saglit lang po yun. Pero ang pinag-uusapan po nating eternal damnation in hell is eternal. Amen? Nakuha po ninyo? Amen. Eternal. Kaya kung na-realize po natin yon, we have to rejoice and we have... So, sa ating po mga mananampalataya, pinakamahalaga sa lahat, na ang kagalakan na ating isinasabuhay ngayon na hindi lang nakabase sa mga material na bagay. Katulad ng sabi ko kanina, pwede pong may matanggap kayong regalo. Rejoice for that gift. But above all, dapat tayo magalak na ang Panginoong Hesukristo ibinigay bilang regalo sa atin. Glory to God. Pangatlo, no? Ano nga po yung una? The good news, the great joy, and the last one, magtatapos na po tayo, for all the people. Okay? Good news and great joy. Mabuting balita para kanino? Dakilang kagalakan para kanino? Amen? So kung ma-realize ng sa katauhan ang mensaheng ito, itong kapanahunan pong ito, wala dapat nalulungkot. Or, bawat araw, wala po dapat nalulungkot. Or, bawat araw, dapat ma-realize natin, bawat araw ay Pasko. Bakit? Ginawa na ng Panginoon yung kanyang pagtutubos. Mahigit 2,000 taon na nakalipas. And every day, we have to rejoice. Every day, we have to celebrate Christmas. Every day, we have to celebrate the redemption being made or ginawa ng Panginoon para sa atin. Hindi lamang tuwing December 25, kundi every day, we have to celebrate with rejoicing yung pagtutubos na ginawa ng Panginoon sa atin. Glory to God. So, for all the people, makita natin dito that yung anghel na pinagkatiwalaan ng Diyos ng mensaheng ito, nung ibinigay sa kanyang mensahe na dapat ideklara, iproklama, yung mabuting balita na magdadala ng kagalakan, agad niyang sinabi doon sa mga taong naghihintay ng liwanag sa kanilang buhay. So ano po yung implication nito sa bawat isa sa atin? The implication of this pangyayari po
na dapat tayo na nakaalam na nung mabuting ginawa ng Diyos para sa atin should always be ready and prepare na yung mabuting balitang yon ay ipaalam din sa iba, especially ngayong Pasko. Okay? Especially ngayong Pasko, kapag may pagkakataon po na ibahagi nyo si Kristo, no, wag lang kayo magbigay ng regalo, kundi yung bibigyan nyo ng regalo ngayon, bahaginan nyo ng mabuting balita patungkol kay Kristo. Di ba? Minsan, pagka nagbibigay tayo ng regalo, may dedication, nakalagay doon sa card, Merry Xmas. Huwag naman po sana, lagi nating isama si Kristo because the reason of this celebration is Christ. Huwag yung X. Kasi yung X, ang ibig sabihin nun, unknown, hindi kilala. Nagdiriwang ka ng isang bagay na hindi mo alam, unknown to you. Hindi po. Dapat, pag nagbigay tayo ng regalo, sino po yung nagpiprepare ng regalo? Meron ba? Yan. Pagbigay mo ng regalo, sikapin natin na yung tatanggap nito, ibabahaginan natin ng mabuting balita ni Kristo na siyang dahilan kung bakit meron Pasko. Amen? Glory to God. Hallelujah. So, for all the people, so ang mensahe pong ito, mabuting balita na nagbibigay ng kagalakan, mahigit 2,000 taon na nakalilipas nung maganap yung unang Pasko. But the message of this good news that will bring great joy for all the people is for all season. Sa lahat ng panahon. It is for all generation. Sa lahat ng saling lahi. No? Ay, Pastor, nakaraan na yan, nakalipas na yan. Ako po may dating kasama sa trabaho. Sabi niya, dati Christian ako, Pastor. Sabi niya sa akin, bakit? Hindi ka na Kristiyano ngayon. Kasi tumanda na lang ako, yung sinasabi mo niya mabuting balita, yung pa rin yung naririnig ko, Sunday school pa lang kami, maliit pa lang ako ngayon, matanda na ako yung pa rin. Pero tandaan po natin that this message, the gospel, the good news of Christ's salvation that will bring great joy for all the people is for all season. It is regardless of your background. Sabi nung iba, hindi ko na kailangan niya kasi araw-araw naman magiligaya ako dahil marami akong pera. Hindi po. Kahit maraming pera, kailangan mo yung mabuting balita na magbibigay ng kagalakan. Tunay na kagalakan sa'yo. Lagi naman akong matagumpay. No, lagi naman akong matagumpay. Lagi nating tandaan, kahit lagi tayong tagumpay, kailangan pa rin natin yung mabuting balita na magbibigay ng tunay na kagalakan sa atin. Lagi naman akong blessed. Okay? Lagi naman akong blessed, di ba? Di ba? Na-common ngayon, di ba? Blessed naman ako. Feeling blessed. Kaya lagi natin pinopost. Paano ka na-blessed? Pero kahit feeling blessed tayo palagi, araw-araw, minuminuto, lagi nating tandaan, kailangan pa rin natin ang mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon na magdadala sa iyo ng tunay na kagalakan. Matalino naman ako, tandaan po ninyo, kahit napakatalino natin, lagi nating tandaan, alam natin ang lahat ng bagay, kailangan pa rin natin ang mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon na magdadala ng kagalakan sa lahat ng tao. It is for all season, for all generation, regardless of your background, regardless of yung pinanggalingan, ano yung estado ng buhay mo ngayon, ang mabuting balita na may dalang kagalakan ay laging kaugnay nito. Lagi siyang relevant. Hindi po siya nawawalan ng saysay. Amen? Hindi siya nawawalan ng saysay. So, kaya ko namang mabuhay sa aking sarili, hindi po laging nandoon at kaugnay yung mabuting balita ng Panginoon. In my conclusion, as we end, i-recap po natin yung mensahe. From the good news, great joy, and for all the people. Sabi po, una, magalak tayo sa pagdating ng mabuting balita na ang Mesyas, ang Kristo ng Panginoong Diyos, ang ating tagapagligtas ay sinilang na. So, ano na po? Magalak tayo. Let us rejoice. No? Yun ang gawin nating sentro ng ating pagdiriwang ngayon. The good news that Christ has been born for us. Okay? And at
para daw magkaroon tayo ng tunay na kagalakan ng pagdiriwang ng Pasko, pag nilay-nilayan natin ang kahulugan nito sa ating buhay. Kagaya nga po kanina sa my introduction, sino sa atin ngayon yung merong patutuo kung papaano niya na-realize yung Pasko sa kanyang buhay. Or what is the significance of Christmas in your life in this season. So, sabi dito, hamon sa atin na ating pagnilay-nilayan, no? No, ang kahulugan ng Pasko sa ating mga buhay. Na kung tatanungin tayo ngayon, nasaan na ba si Kristo na siyang dahilan ng Pasko sa ating buhay? Is Christ is in your heart today? Nasa puso mo ba siya? Or nasa isang tabi lang? Yan. Nasa puso mo ba si Kristo o nasa isang tabi lang? Nasaan na siya ngayon? Dapat po siya yung sentro ng ating buhay. And hamon sa atin as we end. Patuloy nating ibahagi ang totoo at ganap na mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon na magdadala o maghahatid ng tunay at ganap na kagalakan para sa sangkatauhan. Kung paano pong ito'y sinimula ng anghel ng Panginoon na kanyang inatasan, yun din po ang ating gawin ngayon. Tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon, naranasan natin yung mabubuting bagay na kanyang ginawa, ang kanyang pagpapala, ang kanyang biyaya sa buhay natin ating naranasan. Nagkaroon tayo ng katiyakan sa buhay na walang hanggan, na ngayon, tiyak tayo na sa huling araw, tayo ay kakasamahin ng Panginoon doon sa walang hanggan, na walang hanggang buhay sa kanyang piling. At naligtas na tayo doon sa walang hanggang kapahamakan na nakalaan doon sa mga taong hindi tumalima at nanampalataya sa Diyos. Patuloy nating ibahagi ang totoo at ganap na mabuting balita that Christ has been born for us. Sabi doon sa verse 11, Christ, your Savior, has been born to you. Pinanganak na siya sa iyo. So, ngayon yung gagawin natin isulong na sa Paskong ito, let the people know that Christ, the Savior of mankind, has been born. Huwag lang tayo mag-stop na, may celebration, sapat na yon. Mayroong mga handaan, sapat na yon. Mayroong Noche Buena or masarap na handaan, sapat na yon. Kundi, hayaan natin ang pagdiriwang na ito, malaman ng maraming tao na sila po ay mapalad dahil ang manliligtas ay iniligtas na o ay isinilang na. So, kung merong opportunity sa school, may school pa po ba sa Monday? Wala na. Or sa mga Christmas party na ating dadaluhan. If there is an opportunity na ibinigay sa inyo to pray for food, huwag niyong kalimutan, isingit doon sa pananalangin yung mensahe ng pagliligtas ng Panginoon. Bawa, naimbitahan kayo o doon kayo sa bahay, meron kaming Christmas celebration. At dahil alam nila, Kristiyano pa, ikaw yung pinanalangin sa pagkain, take the opportunity to share the good news of Christ salvation. Or binigyan tayo ng pagkakataon na tayo ay makatanggap ng regalo, magpasalamat tayo doon sa nagbigay, kasama yung pagbabahagi ng mensahe ng pagliligtas ng Panginoon. Or vice versa, tayo naman yung nag-prepare ng regalo for special someone. Huwag nating kalilimutan na ibahagi yung mensahe ng Pasko doon sa bibigyan natin ng regalo. Kasi higit sa lahat na mahalaga kaysa sa regalo mo na ibibigay o regalo mo na matatanggap ay ang regalo ng Diyos, ang kanyang Kristo, ang kanyang Mesiyas na ating tagapagligtas. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us worship the Lord once again.